I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Ito, may updates tayo mga kababayan. Sandigang Bayan. Today is August 21, 2025. I-research nyo yan 5 hours ago. Ito pinablish ng Philippine Star. Wealth for future case versus 20 Marcos damage junk. Goes. Ito kasi mga dilaw Itong mga crony ni Cory Aquino, lalo nitong mga PCGJ. Ano ngayon? Talo na naman kayo. Puro kayo bintang Bintang, wala naman kayo sapat na ebidensya. Parang si Sara Duterte lang. Yung style ng mga dilaw ginagaya ni Sara Garutay yan, congratulations sa mga 20 na katao na itong binanggit dito. Yung sinasabi na damis ng dating Pangulong Marcos Sr. Para kompleto detalyado mga kababayan, basahin po natin para makita at malalaman nyo. Okay? Sabi dito, well, for future case versus 20 Marcos damage junk. Di ba? Talo na naman si Kurikong. Sabi po ng Philippine Star. Ayan may date po tayo lagi Sabi dito mga bes, Manila, Philippines, the Sandigan Bayan has dismissed. Ang sabi? Has dismissed. Talo na naman ang Alipores ni Kurikong. The wealth forfeiture case against several alleged cronies of the late dictator. Diktador talaga. Sabi nga ni Manong Johnny, si Cory Aquino ang diktador tingnan nyo nangyari, pinalitan yung saligang batas. Ang bilis nilang palitan. Yung 1987 Constitution ang dami naman depekto. Kaloka. So yan, tuloy. Sabi dito ulitin natin, alleged cronies of the late former President Ferdinand Marcos Sr. and his widow, former First Lady Imelda Marcos, for lack of proof. Talo na naman ang mga PCGJ. Balik nyo yung mga pera na ano nyo, na kumpiskan nyo. Balik nyo sa pamahalaan. Yung mga ibang yung mga PCGJ, yumaman yan Mag-research kayo. Marami silang nakuhang pera That they acted as a dummies of the former first couple in a corporation allegedly illegally acquired during martial law. Sabi nila ang martial law masama. Bakit sabi ng mga matatanda sa amin maganda? Peaceful ang area. Walang gala-gala, walang kumbaga talagang peaceful baga. Tahimik. Kaya ang lang naman ang mayroong maling pag-iisip sa martial law itong mga anti-Marcos, dilaw, mga pink. Ganun sila The court finds it unfortunate that despite the length of time that the case has been pending and the vast resources of the government to pursue case of ill-gotten wealth, the plaintiff miserably failed to prove. Base. Wala kayo talaga. Sabi, miserably failed to prove that the allegation in the complaint. The anti-graft court's 4th division said in its 38-page decision promulgated on July 29. Ayan diretso natin. The court specifically dismissed the complaint with the prayer for forfeiture or reconveyance filed by the President Commission on Good Government, which is ang PCGG, against the individual minor shareholders of Eastern Telecommunication Philippines and Corporation, which is ang ETPI, a corporation allegedly illegally acquired by the Marcoses and their supposed cronies during martial law. Agay. Dapat talaga pag nagbintang ka sa isang tao,
kailangan kumpletong ebidensya, 'di ba? Kung wala kang ebidensya na talagang tawag dito mailabas, kakahiya. Ayan o, kaya ito, kakahiya na naman ng PCGG. O, talo na naman ng Dilawan. Absent evidence proving that the defendant ATPI share of stocks originated from the government and that they were registered in their names to conceal their true ownership. The court cannot order their recombeance, ayan, restitution or forfeiture in favor of the plaintiff, Republic of the Philippines. Decision, sabi dito guys, the decision penned by Associate Justice Loripel Pahimna. Ayan. Sabi dito, Associate Justice Michael Frederick Musngi, engineer or Hiner, Gito concord with the ruling. Filed by the PCGG in October 1997, the forfeiture suit, ayan, ducted, ayan, a civil case number 01786 to recover in favor of the government 3,305 share of stock in ETPI held by more than 20 individual shareholders. The PCGG, sabi dito, the PCGG represented in court by the Office of the Solicitor General, which is ang OCG, said the share were held in trust for Marcos. Nagbibintang ka na naman, PCGG. Couple but were registered in the names of their supposed cronies, dummies, or business associates. Yan. Puro kayo bintang kasi. Wala naman pala kayo napapala eh. Ito talaga itong mga PCGG na ito, yumaman sila eh. Ibalik nyo yung pera ng bayan. Yung nakuha nyo, bilyon-bilyon yun. Bakit nga ba hindi pinaimbestigahan ng Marcos administration itong mga PCGG na ito? Kasi maraming perang nakuha itong mga to eh. Dapat binabalik nila eh. Di ba? Ayan, tuloy natin mga kababayan. The 4th Division had earlier dismissed for lack of evidence. Agoy! Paano yan? PCGG, lack of evidence na naman kayo. The complaint against some of the defendant including Pablo Lobregat, Angela Lobregat, Rosario Arellano, Victoria Legarda, Benito Nieto, Carlos Nieto, Manuel Nieto III, Rita de los Reyes, Carmen Tuason, and Ramon Nieto Jr., as well as the legal representatives of the deceased defendant Ramon Nieto, patay na pala ito, Benigno Manuel Valdez, and Rafael Valdez. Speaking of 21, di ba ngayon ang kamatayan ni Ninoy Aquino? Ni Benigno pala. Hindi naman hero yan eh. Wala naman nagawa sa mundong ito, ay sa Pilipinas, kundi panggugulo. Parang si Sara. In latest decision, the 4th Division dismissed the complaint in its entirety. Effectively clearing the remaining defendants: Andres Africa, Victor Africa, Lourdes Africa, Natalie Africa, Jose Enrique Africa, Fordifin Africa, Juan D. Ocampo, Raquel Dinglasan, Evelyn Robelo, and Rosario Songco. Just like in its previous ruling, the 4th Division maintained that the PCG failed to present any evidence or witness that would prove that respondents ATPI share well ill-gotten or that the funds used to acquire, sabi dito, their shares belong to the government or to any government banks or financial institution. Nga na naman kayo, PCGG. Yan. Failed to present any evidence or witness. Mga istoryahe naman yung ginagawa nyo kasi. Istoryahe, parang si Sara Duterte kung anong pinagsasabi. Furthermore, the 4th Division said the PCGG also failed to prove that the defendants were merely holding their ATPI shares in trust for the benefits of the Marcoses, the Marcos family, or the Marcoses spouse, close business associate, Jose L. Africa, and Manuel H. Nieto. Jesus Mario Joseph. Mga Marcos pa, napakamaingat mga yan. Nanalo mga yan dahil
kakampi nila ang katotohanan. Di ba? Kaya ngayon, sa nangyari, talo na naman ang mga PCGG. Talo na naman ang Cory administration. Nga. 'Di ba? Itong pagkatalo ng Cory administration sa Amerika, doon dinala yung kaso laban sa dating First Lady Imelda Marcos. Ang laking kakahiyan sa kanila po 'yun. Oo, talunan sila. Laking sampal sa mga dilaw 'yun. Talo sila. Wala silang laban sa Marcoses. 'Di ba? Kaya man lang na umalis ang Pangulo sa Malacanang, nag-step down lang siya kasi ayaw niya ng gulo. Kung tutuusin nga nung panahon na yun, siya pa rin ang Pangulo kahit nasa Hawaii. Why? Doon sa snap election, panalo si dating Pangulong Marcos Sr. Talo si Cory Aquino. I really not considered Cory Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas. I'm not considered her as a President of the Philippines that time. No. Why? Kasi hindi siya dumaan sa eleksyon. 'Di ba ayon sa batas, kailangan ng isang pangulo dadaan sa eleksyon. Si Cory hindi pinaupo lang, parang pinaupo na sinaing na kanin doon sa gas range. Doon, parang gano'n lang ang dating Pero hindi dumaan sa sa eleksyon, kaya hindi ko kino-considered na presidente 'yun. Inaagaw niya lang ang pwesto ni dating Pangulong Marcos Sr. Hanggang nag-end ang termino ni Cory Aquino. Hinagaw lang niya yun, yung term na yun. Kay dating Pangulong Marcos Sr. yun Kasi kahit nasa Hawaii siya before, siya pa rin ang naging Pangulo ng Pilipinas. Inagaw lang ni Cory. Yun ang nakikita ko, mga kababayan. Sabi dito, the 4th Division said that the Sandigang Bayan 3rd Division in its decision promulgated on December 4, 2019, awarded to the government about 2 billion 756 million worth of supposed ill-gotten stock in ATPI under the names of Jose Africa Manuel Nieto the Jr. and the Aerocom Investor and Managers Incorporation. That decision was not binding. The another court division handling a complaint against a separate set of defendants. The 4th Division pointed out the civil case number 017 was filed in 1997 precisely to cover some other registered owners and of the ATPI share not implicated in civil case number 00009 filed in 1987. The court has no basis to rely, and neither can nor should it, on the proceedings and conclusions reached in civil case number 00009 in resolving the instant case without itself being guilty of violation the constitutional guarantee of due process. The 4th Division said, wealth for future case versus 20 Marcos damage junk. Ayan. Diba? You see, mga bes, wealth for future case versus 20 Marcos damage junk. Agay! Ayan. Congratulations po. Sa 20 damage ng dating Pangulong Marcos Sr. po, kung sino-sino na lang ang pinagbibintangan ng Cory administration Ako I don't have any knowledge about this case, mga kababayan. Itong issue na ito nga itong matagal na issue na ito tungkol sa mga ill-gotten wealth na ito ay dumidepende tayo kung ano po ang nakikita natin, nababasa po natin. Pero para sa akin, sa mga nababasa ko, wala talaga silang maibutas. Base po sa mga nakikita ko talaga, sa Amerika pa, pinawalang sala ang dating First Lady Imelda Marcos, which is ang Marcoses. Wala naman silang kasalanan. So, ibig sabihin lang, kakampi lang talaga nila ang katotohanan. Na wala naman talaga silang ninakaw o kinuha sa gobyerno. Sabi ko nga, sabi po ni dating pastor na ng dating daan, yung namatay na, si dating Pastor Soriano,
na sinasabi niya paano nagnakaw si dating Pangulong Marcos Sr. na nung dumating siya bilang Pangulo ng Pilipinas, wala namang pera ang Pilipinas nung panahon na yon. Saan naman kumuha si dating Pangulong Marcos Sr. ng pera niya? Dahil mayaman na ito bago na pumasok sa politika. So, ibig sabihin, yung mga malalaki infrastruktura tulad ng PGH, mga tulay, malalaking hospital, mga universities, kung talagang iisipin mo raw, sabi ni dating Pastor Soriano, yung namatay na, yung dating daan, wala talagang pera ang Pilipinas nung panahon na yun. 1965 ba, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. So, sa katotohanan, sabi niya, ginagamit ni Marcos ang kanyang pera sapagkat ito ay napakayaman. Biro nyo, abogado. Top notcher pa, kamo. Grabe. Matindi, kaya matalino talaga. Kung tutuusin, yung mga pinatayo niya daw na malalaki infrastruktura, galing sa pera niya. Yun ang totoo, mga kababayan. Ako, naniniwala ako sa sinabi ni Pastor Soriano na namatay. Pasintabi lang po, no? So, itong mga na ito, yung mga akusa laban sa mga Marcoses, na walang kakwenta-kwenta, gawa-gawa, mga istoryahe. Pero tutuusin, marami rin na silang nakulimbat itong mga nagbibintang. Totoo yun. Ang tanong kasi, kung may nakuha ang mga PCGG na pera before, mga billions, nasaan na yun? Nilagay ba nila sa kaba ng bayan? Bakit nung panahon ni Cory Aquino, ito tanong ko lang, bakit walang mga malalaking proyekto na naitayo? Walang mga tutulay na mahahaba? Yung Ortegas lang ang alam ko. Yun lang yata ang nagawa niya, tsaka yung pinaka-revolto na matangkad dyan sa Ortegas, harap ng Robinson ba yan? Galleria. Yun lang ang alam ko. Pero yung sabihin mo, malaking hospital, malaking university, mga train, wala di ba? Wala as in. So, dahil dyan mga best, ito po ang pinaka-latest updates ko. Intindihan nyo mabuti, ang pinaka-bottom line dito is junk. Di ba? Na-dismiss ang kaso. Lack of evidence. Wala naman sapat na ebidensya. Gumagawa-gawa lang kayo ng ingay. Wala naman kayo nakuha. Kaya nga, sabi ko nga, talunan itong mga alipores ni dating Cory Aquino. Di ba? Itong PCGG baga. Talunan itong mga kalaban ng dating Marcos Sr. Lalo na po ang dating, yun si Cory. Mga dilaw. Talo sila, as in talo. So yun mga kababayan, isa lang pong malinaw dito. Talunan talaga ang Aquino administrasyon sa pamumuno ni Cory Aquino. Pangalawa, talunan ang mga PCGG. Yan si Mr. Caranza. Buhay pa. Yumaman yata yan yung mga PCGG na yan So dahil dyan mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Well, congratulations doon sa mga naakusahan. Ngayon ay nakuha nilang hustisya. Panalo sila. Congratulations po. Maraming salamat sa inyong watching guys. See you again on my next upload. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.